Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy nating nararanasan ang kanyang kabutihan at kagandahang loob na patuloy niyang pinararanas at pinasasagana sa atin na kanyang mga nilikha. At ang isang katunayan nito ay ang buhay at kalakasan na patuloy niyang ipinahihiram sa bawat isa po sa atin. At gaya po ng aming dalangin, nawa ay magugol natin itong ating buhay, ang ating lakas sa patuloy na pagsubaybay at pag-alam pa ng banal na kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin sa pagkakataong ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang muli ay aming pagbati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pagkakataong ito ay isang napakamahalagang paksa ang ngayon ay inihanda para po sa atin upang lalo nating makilala at maunawaan ang tunay na kalagayan at katangian ng ating Panginoon Diyos na dapat po nating paglingkuran at dapat po nating sambahin. Marami tayong pagkaunawa na natutuhan mula sa salit-saling sabi ng ating mga magulang. Subalit upang lubos pa nating maunawaan at makilala ang ating Panginoon Diyos na dapat nating kilalanin at paglingkuran at sambahin, ang tamang maging batayan po natin ay kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya sa pagkakataong ito, alinsunod sa mga pagtuturo ng banal na kasulatan, ang paksa ay nagsasabing ang Diyos na kabanal-banalan. Opo, ang Diyos na kabanal-banalan, the most holy God, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At upang lubos nating maunawaan ang paksang aralin na ngayon po ay inihanda para sa atin, kapatid na Neraya, ano po ang karaniwang pagkakilala ng tao sa ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Awit. Ang kapitulo ay 99 at ang versikulo 9. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Ang karaniwan at nakararaming pagkakilala ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Diyos, katulad din ng pagkakilala ng mga una niyang lingkod, gaya ng ating narinig sa talata, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Opo. Yan ang karaniwang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang kanyang likas na kalagayan at katangian, siya po ay banal na Diyos, Holy God. At dahil po sa pagkakilalang ito na ang Diyos ay banal, inihikayat ng mga unang lingkod ng Diyos na gaya ng pagkakilala sa Kanya sa pamamagitan ng mga awit ng mga pagpupuri o mga salita ng pagpupuri. Dahil sa pagkakilalang ang Diyos ay banal, ibunyi natin anya siya.
At bukod sa ibunyi, atin anya siyang sambahin. So ito po ang karaniwang pagkakilala at marahil kahit sa paglipas ng panahon at maging sa ating panahon, hindi nababago ang karaniwang pagkakilala kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa Panginoong Diyos, ang kanyang likas na katangian at kalagayan, siya po ay banal. At dahil sa kalagayang siya ay banal, maraming mga taong gumagalang sa kanya. At ang isa sa pinakamataas na antas ng paggalang, ang tao o ang mga tao na kumikilala sa kanya ay naglilingkod at bukod sa naglilingkod, nag-aalay ng mga pagsamba bilang katunayan ng kanilang pagkakilala at pananampalatayang ang Panginoong Diyos ay banal. Kung ang Panginoon Diyos ay banal, kapatid na Neraya, na siya namang dapat nating maging pagkakilala sa Kanya, inaasahan ng ating Panginoon Diyos, ito ang mag-uudyok sa tao upang ang tao'y malikhaan ng tunay na paggalang o reverential fear. Banal na paggalang o banal na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. At bunga ng ating paggalang at banal na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos, maihahayag natin ang bagay na ito kung atin pong susundin at tayo po ay magbibigay ng ating pong tamang panahon para bigyan siya ng pagdilingkuran at pananambahan sa Kanya. Sapagkat kung hindi natin magawa na siya ay sambahin, hindi natin magawang bigyan siya ng sapat na panahon upang siya ay paglingkuran, hindi po natin napatutunayan ang lubos na paggalang natin sa Kanya bilang isang banal na Diyos, mga giliw namin, mga taga-subaybay. At dahil ang Diyos ay banal, kapatid na Neraya, ano ang inaasahan ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng tao na kumikilalang siya ay banal? Ang sagot po ay ipinahayag sa pamamagitan ng Apostol Pedro sa kanyang epistola sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito po ang pangunahing inaasahan ng Diyos sa lahat ng mga taong tunay na kumikilala sa Kanya, na ang pagkakilala sa Kanya nga ay Panginoong Diyos na banal. At hindi lang ito sa lahat ng mga taong gusto niyang makilala siya o magkaroon ng tamang pagkakilala, lalo na po yung mga taong bunga ng pagkakilala at pananampalataya ay tinawag niya at ibinigay sa kanila yung karapatang maglingkod at sumamba sa Kanya. Kasama ng gawaing paglilingkod, pananambahan, ang inaasahan niya, yayamang ang Diyos ay banal na kanilang kinikilala, silaan niya ay masumpungang nagpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat ang Diyos na sa kanila'y tumawag ay Diyos na banal. Ibig sabihin po nito, ibabagay ng tao, lalo na po ng mga lingkod niya na tinawag, yung kanilang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos na banal sa paraan o uri ng pamumuhay na naghahayag na sila nga ay tinawag ng Diyos bilang lingkod. Inuulit ko po, ang inaasahan niya ay magpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin ng pagpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, kung tayo ay nagsasalita, dapat ang ating mga salita ay walang bahid ng mga salitang ikapagkakasala. Kundi yung mga bagay na may kinalaman lang sa kabutihan, sa kabanalan. Gayun din kung tayo ay nag-iisip. Hindi tayo nag-iisip ng anumang bagay na makasasama, hindi lang sa ating sarili, maging sa ating kapwa-tao, kundi ang iniisip natin yung mga bagay na ating ikababanal at ikababanal ng ating kapwa. At lalo na po sa mga bagay na ating ginagawa. Ang pagpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, ang lahat ng mga bagay na ating ikapagkakasala. Yan ay ating tinatalikuran
sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa halip, ang sinisikap natin, yung magawa natin, yung mga bagay na nakabatay sa utos ng Diyos na nagre-resulta ng kabanalan sa lahat ng ating paranang pamumuhay. Sa madaling salita, ang pagpapakabanal sa lahat ng paranang pamumuhay, ito man ay sa isip, sa salita, sa gawa, yun po ang pagpapakabanal sa lahat ng paranang pamumuhay na nais ng Panginoon na makita niya na hindi lang ang mga tao ay may pagkakilala at pananampalatayang siya'y banal, kundi inihahayag sa pamamagitan ng pagpapakabanal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay, sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng uri ng mga bagay ng pagkakasala at lubos namang pagsisikap sa mga bagay na ikabubuti at ikababanal. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay nasusundan natin ang talakayang ito. Sa makatwid, ang pagbabanal, kapatid na Neraya, ay hindi po magagawa lamang sa panahon na tayo po ay nananambahan sa ating Panginoon Diyos. Hindi po limitado lang sa paghahandog ng mga tangkilik natin bilang anyo ng pag-aabuloy. Ay masasabi na nating ako ay banal, kundi ang ekstensyon ng ating pong pagbabanal. Bukod sa tayo po ay regular na nakikinig ng kanyang mga banal na katwiran, bilang bahagi ng ating pananambahan at pagdilingkod sa Kanya, ay dapat po nakikita sa atin sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat oras ng ating inilalagi sa mundong ito, ay dapat po nakikita ang mga aral at katwiran ng Diyos na atin pong sinampalatayanan. Sapagkat hindi naman po lingid sa atin, kapatid na Neraya, sa naoobserbahan po natin, may mga tao na para bagang sa pakiramdam nila sila po ay banal na banal at talagang masikap sa pagsunod sa palatuntunan ng kanilang reliyong, kanilang kinaaaniban. Subalit pagdating na po doon sa tinatawag na aplikasyon ng mga natutunan ay hindi po natin makita. Ang inaasahan nating dapat ay may mabuting kalooban at magandang loob sa kanyang kapwa ay hindi po natin maramdaman. Sa halip ay para bagang ang taong ito ay nagmamataas sa kanyang sarili na wala akong pakialam sa aking kapwa-tao basta ako ika ay nagbabanal sa paraang ako ay naglilingkod at sumasamba sa Panginoon Diyos. Hindi po ba't yan din ang mga obserbasyon ng ating Panginoon Diyos na para bagang sinasabi niya sa mga Pariseyo na mapagpaimbabaw ang pagdilingkod at pagkakilala sa ating Panginoon Diyos bilang totoong iginagalang natin siya at totoong tayo po ay sumasamba sa Kanya, udyok ng banal na pagkatakot sa Kanya, ay dapat po na maihayag natin ang mga banal na pagtuturo ng Panginoon sa araw-araw ng ating pamumuhay. Doon po, mga minamahal na kapatid, inaakay tayo ng pagtuturong ito na hindi po dapat maging taliwas ang ating paraan ng pamumuhay sa mga naririnig nating mga aral at katwiran ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat dito lamang natin mapatutunayan bilang bahagi ng ating paggalang sa Panginoon ay ang pagsunod sa sinasabing ito ng Panginoon na tayo ay magpakabanal. Ang pagpapakabanal ay tahasang pagsasabi sa atin ng pag-iwas at hindi pagsang-ayon sa mga gawang ikasasama ng ating kaluluwa. Kasing kahulugan ito na ang pagpapakabanal ay ang pagsang-ayon, pagsampalataya at pagtupad ng mga aral at katwiran ng ating Panginoon. Kapatid na Neraya, upang lalo pa nating malubos at maginhawang masunod ang aral at katwiran ng ating Panginoon Diyos, bukod sa pananampalatayang ang Diyos ay banal, ano po ba, kapatid na Neraya, ang lalong mataas na antas ng pagkakilala at pananampalataya ang marapat nating iukol sa ating Panginoon Diyos? Ang sagot po tungkol sa inyong ibinangong katanungan ay mababasa po natin sa aklat ng Habakuk. Ang kapitulo ay 1 at ang bersikulo po ay 12 sa unang bahagi ng talata at sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version.
Hindi ba't ikaw ay walang hanggan? O Yahweh, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan. Tandaan po natin yung batayang talata. Habakuk Kapitulo 1, versikulo 12 sa Tagalog Popular Version. Maliwanag po nating mababasa yung batayan ng lalong mataas na antas ng pagkakilala at lalong mataas na antas ng pananampalataya na nararapat nating iukol sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po siya ipinapakilala ng Biblia na banal. Batay sa talata, ang Panginoong Diyos ay Diyos na kabanal-banalan. Most Holy God. Hindi po ba siya basta Holy God? Ang lalong mataas na antas ng pagkakilala at pananampalataya sa Diyos na kabanal-banalan. At dito po hinango sa talatang ito yung pamagat ng paksang ating tinatalakay na ang Diyos na kabanal-banalan. Opo, nasusulat sa Biblia, itinuturo ng mga unang propeta ng Panginoon na hindi lamang ang dapat na maging pagkakilala sa Panginoong Diyos ay banal, may lalong mataas na antas ng pagkakilala at pananampalatayang dapat iuko sa Kanya ang Panginoon nating Diyos ay kabanal-banalan. At bukod sa siya tinatawag na Diyos na kabanal-banalan, Most Holy God, lalong mas mataas na antas kaysa sa Diyos na banal, ang Kanyang katangian bilang Diyos na kabanal-banalan, siya niya'y walang hanggan. Kasama sa pagiging Diyos na kabanal-banalan, yung pag-iral niya bilang walang hanggan. At bukod doon, siya rin ay Diyos na walang kamatayan. Kaya kung kanina, dahil lang sa pagkakilala na pangkaraniwan na ang Diyos ay banal, ito'y umaakay sa tao para ang tao ay maglingkod at sumamba sa Panginoon. At ang kanyang mga tinawag ay ihayag yung kanilang pananampalataya sapagkat ang Diyos ay banal. Ang kumikilala sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya dapat magpakabanal sa lahat ng paraan ng kanilang pamuhay, lalo na pong tataas yung antas ng ating paglilingkod, tataas yung antas ng ating pagsamba, tataas yung antas ng ating pagsusumikap na umiwas sa mga bagay na kapagkakasala at gawin yung mga bagay na kababanal sapagkat ang Diyos ay napapakilala sa ating sa Diyos na kabanal-banalan, walang hanggan, at siya Diyos na walang kamatayan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng lalong mataas na antas ng pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Gaya po ng pagpapaliwanag ng kapatid na Neraya, ang Diyos ay hindi lamang banal, kundi ang Diyos ay kabanal-banalan. Ito po ay nagpapahiwatig sa atin na pagdating po sa kabanalan, walang hihigit sa ating Panginoon. Siya ay perpekto sa pagiging banal, kung kaya tinatawag siyang kabanal-banalan. At dahil siya ay kabanal-banalan, lalong higit na pag-uukol ng mas mataas na antas ng pagkakilala at pananampalataya sa Kanya ang dapat na makita sa atin na Kanyang mga nilikha. Ito'y nagbibigay sa atin ng kaisipan na tama, kung ang Diyos ay kabanal-banalan, walang anumang isip ang Diyos na ikapapahamak natin o ikasasama natin. Sapagkat ang Diyos na kabanal-banalan ay may isang layunin lamang, na tayo po ay makaalam ng katotohanan at ang mga tao'y mga ligtas mula sa tiyak na kapahamakan kung hindi natin kikilalanin ng Panginoon na kabanal-banalan. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, ang mga pagtuturong ito ay naglalayong akayin tayo na wag lang nating kilalanin na ang Diyos ay banal o masumpungan natin ngayon ayon sa pagtuturo, Diyos na kabanal-banalan. Baka kasi sabihin ng ilan, ano naman kung ang Diyos ay kabanal-banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ang paksang ito ay naglalayong itaas pa ang antas ng ating pagkilala at pananampalataya na ukol sa Kanya.
Dahil dito, kapatid na Neraya, sino itong Diyos na kabanal-banalan? Diyos na walang hanggan at walang kamatayan. Alam niyo po kasi kung bakit ibinangon itong tanong na ito, bagaman sinasabi ng ilan, anuman ang reliyon o sektang kinabibilangan mo, ang importante, iisa lang ang Diyos na ating kinikilala. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sa pagkakataong ito ay hinihiling kong magbukas tayo ng ating isip, ng ating kalooban, at hayaan nating dumating sa ating pakinig, sa ating kalooban, ang pagtuturong ito kung sino ba talaga itong Diyos na kabanal-banalan, Diyos na walang hanggan at walang kamatayan na mismong ang banal na kasulatan ang nagpapakilala. Meron po bang nasusulat, kapatid na Neraya, tungkol sa bagay na ito? Mayroon po, at ang sagot ng Biblia ay ipinahayag at itinuro sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 17, kasama po ang talatang 15. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Maliwanag po ang mga talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan batay sa sulat ng Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Upang itong si Timoteo bilang kamanggagawa ay ito rin ang dapat niyang ipahayag at ituro bilang pagkilala na nararapat tanggapin ng lahat tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus na naparito sa sanglibutan nung siya nagkatawang tao sa layuning iligtas ang mga makasalanan. At ayon sa kanyang pagtuturo, ang Panginoong Kristo Jesus ngayon anya ay dapat nating kilalaning siya ang haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, iisang Diyos, at ang kapurihan at kaluwalhatian magpakilanman ay para sa Kanya nawa. So dito po pinapakitang yung sinasabi ni Propeta Habakuk na Diyos na kabanal-banalan na nagtatanghal ng pagiging walang hanggan at walang kamatayan, ito ay tumutukoy din naman o mismo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang pagiging kabanal-banalan ng ating Panginoong Kristo Jesus, siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan naman ng daya ang kanyang bibig. Wala siyang bahid ng anumang pagkakasala kahit nung panahon siya nagkatawang tao. Kaya hindi lang siya basta banal. Siya'y kabanal-banalan. At kasama nung katangian bilang kabanal-banalan, siya'y walang hanggan. Alin ang pagiging walang hanggan sa Panginoong Kristo Jesus? Yung kanyang pagiging hari at pagiging Diyos na walang hanggan. Dahil sa kalagayang hari ng mga hari at Diyos ng sino mang kinikilalang Diyos ng sino man ay walang makapapalit sa kanyang kalagayang yaon sapagkat siya'y walang kamatayan. Kung tila nakaranas man ang Panginoong Kristo Jesus ng sinasabi nilang kamatayan, inireveal din ni Apostol Pedro na siya'y waring pinatay sa laman. Ang namatay lang sa kanya, hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi ang namatay yung katawang tao na ginamit niya sa panahon ng pagkakatawang tao, yung katawang napako sa krus, pero hindi na ipapako sa krus yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo Jesus. At ang namatay sa kanya, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Tama po. Hindi po totoong nung panahong patay ang Panginoon, kung kinikilala niya kanyang Diyos, nung ilang araw niya, di walang Diyos. Hindi po, maling tanong po yun na mahirap sagutin dahil kung sasagutin mo, pag pumatol ka sa maling tanong, siyempre, pag maling tanong, mali din ang magiging sagot. Hindi kailanman namamatay ang pagka-Diyos ng Diyos na si Kristo Jesus. Ang pinatay lang sa Kanya, yung katawang laman. At kahit siya'y namatay sa laman, para ipakitang siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay, siya'y nabuhay na maguli. At sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kamatayang uko sa laman, ay naghayag
na siya'y may kapangyarihan kahit sa tinatawag na kamatayang ukol sa laman. At itong mga bagay na ito ay nagpapatunay na ang Diyos na kabanal-banalan, kahit nung siya'y nagkatawang tao ay nanatili itong kalagayang ito, sapagkat hindi siya nagkasala, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig, siya ay talagang kabanal-banalan, at kahit siya ay pinatay uko sa laman, nanatili siyang walang hanggan at nanatili siyang walang kamatayan. Ito po ang saligan ng pananampalataya ng kabanal-banalang iglesia, ng kapatiran sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi lang siya pinapakilalang Diyos na banal, siya po ay Diyos na kabanal-banalan. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, nananatili ang kabanal-banalang iglesia sa isang pagkakilala sa iisang Diyos na buhay, kabanal-banalan, walang hanggan at walang kamatayan. At ang Diyos na noon ay hindi natin nakikita ng mukhaan at hindi nakasalamuhan ng tao upang maihayag at maipadama ang kanyang dakilang pag-ibig sa mga tao na kanyang nilikha. Mula sa kanyang luklukan, siya po ay nagpasya na magkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao ay ipinakita niya ang kanyang pagiging kabanal-banalan sapagkat walang ibang intensyon ang ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus kundi ang kabutihan ng mga tao na kanyang nilikha. At dahil doon, mga minamahal naming mga taga-subaybay, maraming berso sa banal na kasulatan na hindi maaaring magkaroon ang tao ng dalawa o higit pang Diyos. Nananatili ang pagkakilala na mayroon lamang iisang Diyos. At ang iisang Diyos na ito, na dating Espiritu, ay nagkatawang tao, nagpakilala sa pangalang Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay. At kung mayroon tayong ibig pang makilala at maalaman at gustong maunawaan tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus, ay makipag-ugnayan po kayo mula po sa mga teleponong inyong nababasa sa atin pong mga monitor o sa atin pong mga screen. Pansamantala, kapatid na Neraya, upang matanggap ng maginhawa ng tao na ang Panginoong Kristo Jesus ay ang iisang Diyos na kabanal-banalan, walang kamatayan, walang hanggang Diyos. Anong pananampalataya ang dapat na mataglay ng taong makatatanggap ng katotohanan ito? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Judas Kapitulo 1, versikulo 20. Sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Kanina po ay sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Yun yung kaganapan ng kanyang pagkakataon tao. Dahil hindi nga ang lahat ay kayang tanggapin itong katotohanan ito. At yung pagkakataon tao ng Panginoon ay hindi dahilan para mabago ang kanyang likas na kalagayan bilang Diyos na kabanal-banalan, haring walang hanggan, walang kamatayan at nananatili siyang iisang Diyos na para sa kanya ang kapurihan at kalatian magpakailanman. Ang kaya lang tumanggap nito, yung sinasabi naman sa talatang ito, yung may tinataglay na kabanal-banalang pananampalataya. Opo. Kaya malibang ang tao po ay magkaroon ng most holy faith. Sakalang niya matatanggap na ang Diyos ay most holy God, na yung tinutukoy na most holy God ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At tungkol sa kabanal-banalang pananampalataya, ito'y tinaglay na ng mga unang mga lingkod ng Diyos na may mataas na antas ng pagkakilala at pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus dahil nga sa pagkakaroon ng kabanal-banalang
pananampalataya. At ito ang dapat nating hangarin, na tayo ay magkaroon ng kabanal-banalang pananampalataya. Dito natin patatagin ang ating mga sarili sa pangahawakan sa uri ng mataas na antas ng pananampalataya, at ito'y mangyayari sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin sa Espiritu Santo at patuloy na pagsisikap na pakinggan at isakatuparan ang mga kabanal-banalang aral na itinuturo ng banal na kasulatan. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Kabanal-banalang Diyos ay marapat pag-ukulan ng kabanal-banalang pananampalataya. Ito ang dalangin namin na dapat mataglay nating lahat sa pamamagitan po ng patuloy na pagsubaybay sa programang ito na ang kabanal-banalan. Tungkol po sa kabanal-banalang pananampalataya, sa susunod nating pagkikita, sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang ito, tatalakayin po natin sa awat tulong ng Panginoon ang tungkol sa kabanal-banalang pananampalataya. Pansamantala, ipagpala nawa sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.